Olivia's POV. Kinabukasan maaga siyang nagising. Kumunot ang noon niya ng may maamoy na mabango. Teka, kailan pa natutong magluto ang amo niya? Nagmamadali siyang nagpunta ng kusina. Kailan ka pa natutong magluto? Sir? Nabitin sa ere ang sasabihin niya. Hindi si Sir Zefero ang nagluluto, kundi isang magandang babae na para bang angel na nalaglag galing sa langit. Oh, hi Olivia. Nakangiti ang bati nito. Kilala siya nito. Sino ba to? Paano to nakapasok? Hindi ba nasabi sa'yo ni Miss Celia ang pagdating ko? Mukhang nagulat ka kasi. Nakangiti ang tanong nito. Sa pananalita pa lang mukhang mabait ito. Kung ganoon ito ang sinasabi ni Miss Celia na paparating, akala niya kahapon pa. Dumating ba to na madaling araw? I'm Princess. Nice to meet you, Olivia. May ngiti sa labing ni lahat nito ang palad sa kanya. Nice to meet you din po, Ma'am Princess. Kinuskos niya muna ang kamay sa damit bago tinanggap ang palad nito. Napaka-soft naman ang kamay nito. Parang nahihiya siya sa kamay niya na may kalyo pa. Don't call me ma'am, princess na lang. Parang nagliwanag to sa paningin niya. Meron pa palang ganitong klaseng tao? Mayaman, maganda at mabait. Sige po, princess. Wala ngang ma'am, pero may po naman. Mahina tong natawa. Ganito ba ang tawa ng babaeng mayaman? Mahina at magandang pakinggan. Parang di makabasag pinggan? Teka, kaano-ano naman kaya to ni Zefero? Wala namang nobyo ang binata kaya't imposible naman na girlfriend to ng amo niya. Pinsan kaya? Tita? Imposibleng tita, masyado pa tong bata para maging tita ni Sir Zefero. Sa tingin niya kasi nasa 25 pa lamang ito. Bakit kasi hindi pa sinabi ni Miss Celia kung kaano-ano to ng amo niya? Tinulungan ni Olivia na magluto si Princess. Hindi niya mapigilang hangaan to. Bawat galaw puno ng pag-iingat. Dalagang Pilipina talaga. Lutuan mo si Zefero ng ganito 2 beses sa isang buwan. Paborito niya kasi ang kare-kare. Huwag na huwag ka maglalagay ng chili sa kahit anong pagkain niya dahil hindi niya gustong maanghang na pagkain. Habang nagsasalita si Princess, nakikinig lang siya. Ang dami nitong alam tungkol sa binata. Ganito ba kalapit ang dalawa sa isa't isa? Olivia? Natauhan siya at tumingin sa babae. Sorry po, ano nga po ulit yon? Nalagay ni Princess ang buhok sa likod ng tenga. Tinatanong ko lang kung ilang taon ka na. 18 po. Tumango-tango si Princess. Nasa tamang edad ka na pero masyado ka pang bata. Halata na may pagkaalangan sa mukha nito. Hindi ka na ba mag-boyfriend? Natigilan siya. Wag mo nang pansinin ang tanong ko. Ganito talaga ako minsan. Mapagtanong. Anito na mapansin ang pagkailang niya sa tanong nito. Lumiwanag ang mukha ni Princess habang nakatingin sa likuran niya. Zefero, my love! Nanlaki ang mata niya sa narinig. Zefero, my love daw? Nang tumingin sa Olivia sa likuran niya, kita niyang nakayakap si Princess sa binata. At aaminin niya gusto niyang hatakin si Princess palayo kay Zefero. Wala ka pa rin pagbabago. You're still handsome as always. Tila kinikiliting papuri ng babae sa amo niya. Madiin bawat kagat ni Olivia sa karne ng baka. Kanina pa siya ngumunguya-nguya pero hindi niya magawang lumunok. Love, pansin ko, para may nagbago sa'yo. Nilapit ni Princess ang mukha sa binata at tinitigan to na para bang gwapong-gwapo ito sa amo niya. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Gwapo naman talaga ng demonyong amo niya. Tinusok niya na mariin ang karne ng baka at muling ngumuya kahit nga may laman pa ang bibig. Nakangiti siyang nakatingin sa dalawa pero ang totoo, kanina pa masakit ang tenga at mata niya. Stop it, Princess. Just eat your food and stop looking at me. Tila nauubusan ng pasensya na sabi ni Zefero sa dalaga. Ngumuso ang babae at nakasimangot na umayos ng upo. Ang sungit mo talaga, di bale. Kahit kanyan ka, love na love pa rin kita. Matamis na ngumiti pa ang dalaga kay Zefero. Nalunok niya ng sabay-sabay ang karneng nasa bibig. Kanda-ubong ininom niya ang tubig na nasa harapan. Love na love? Ano to? Harutan sa mismong harapan niya? Matapos sabihin na may eme-eme sa kanya? Olivia, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Princess pero natigilan to na makitang nasa likuran niya. Hinahaplos lang naman ni Zefero ang likod niya. Ramdam niya tuloy ang kiliting dulot ng haplos nito. Peste naman, ano siya? Kinikilig sa haplos lang? Ayos lang po ako. Simpleng sagot niya. Eat slowly, Olivia. Wala ka namang kaagaw. Anang binata sa likuran niya. Gusto niya tong ikutan ng mga mata. Sinong hindi mabibilaukan sa harutan ninyong dalawa? Bulong niya sa isip. Nang bumalik sa upuan sa Zefero, pansin niya ang pagiging tahimik ni Princess.
Di na tumaling nagsalita. Nang tumingin siya rito, pansin niyang kakaibang tingin nito sa kanya. Teka, galit ba to? Seryoso kasi ang tingin at tila ba pinag-aaralan ang galaw at kilos niya. Olivia, di ba sabi mo wala kang boyfriend? Biglang tanong ni Princess. Uminom siya ng tubig bago nagsalita. Opo. Ayoko po kasi muna mag-boyfriend eh. Wala pa po sa isip ko mga ganyan. Bata pa po kasi ako. Pareho silang napatingin kay Zefiro nang malakas itong tumikim. What if tomorrow you fell in love? Masasabi mo pa rin ba na ayaw mong magnobyo? Saka age doesn't matter, Olivia, as long as nagmamahalan kayo. Tumaas ang kilay niya. Sir, pala desisyon ka? Sa ayaw ko pa nga mag-boyfriend eh. Saka anong age doesn't matter? Ikaw ba gusto mong pumatol sa mas matanda sa'yo? Dami alam nitong si Sir Zefiro. Tumaas ang sulok ng labi ng amo niya. Nope, pero papatol ako sa mas bata sa akin. Nakangising sagot nito habang titig na titig ang mata sa kanya. Muntik na naman siyang mabilaukan. Diyos ko naman, tili ng utak niya. Ano to? Ba't pakiramdam ni Olivia siya ang tinutukoy nito? Namayani ang katahimikan hanggang sa matapos silang kumain. Di na siya nagsalita pa dahil baka may sagot na naman ang amo niya at isipin niyang para sa kanya na naman. Na matapos silang kumain, kaagad na siya nagligpit. Nagulat pa si Olivia nang may tumabi sa kanya habang naguhugas, si Princess. Tulungan na kita. Naku, wag na po. Magalang na tanggi niya. Pero hindi ito nakinig. Talagang tumulong to sa kanya sa kabila ng pagtanggi niya. Pagkatapos sila maghugas, kumuha si Princess ng 2 lata ng juice drink sa ref at iniabot sa kanya ang isa. Di niya mapigilang mailang na mapansin na nakatingin to sa kanya ng seryoso habang umiinom. I really love Zefiro, Olivia. Siya lang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Anito habang nakatingin ng diretso sa akin na para bang tinitingnan ang reaksyon ko. Kinagat niya ang labi at nag-iwas ng tingin. Bagay po kayo, sagot niya rito. Pero bakit masakit sa puso? Ito ba ang tinatawag na selos? Pero bakit naman siya magsiselos? Nakita niya ang pangiti ni Princess na para bang natutuwa. Well, tama ka nga, bagay kaming dalawa. Anito at ngumiti na nakakaloko sa kanya. Bakit parang nangaasar to? Di na siya nagsalita, tininom na lamang ang hawak na juice. Kinagat niya ang labi para pigilan ang sakit na nagsisimulang lumukob sa puso niya. Bakit may Princess sa buhay ng amo niya? Ayon sa nalaman niya, wala naman tong girlfriend, walang asawa, walang nililigawan, dahil hindi nga to halos lumalabas ng mansyon. Sino si Princess? Hindi kaya fiancé ito ni Zefiro? Princess, ano kasi? 1,000,000 lakas ng loob ang nilunok niya bago nagtanong. Ano ka ba ni Sir Zefiro? Ngumiti ito ng matamis, kaya lalo itong gumanda. Kung anong nasa isip mo? Makahulog ang sagot nito. Naguluhan siya. Kung ano daw nasa isip ko? Labo naman itong sumagot. Naiwan siyang naguguluhan. Bahala na nga. Basta hindi na ako magpapa-apekto bukas. Hindi na siya magpapa-apekto. Ito ang sinabi ni Olivia kagabi pero mukhang hindi mangyayaring sinabi niya. Di niya magawang ngumiti habang pilit inaasikaso ni Princess ang amo niya. Masama ang tingin niya ngayon kay Zefiro. Naku, kapag ito talaga ngumanga at lumapat ang kutsara ni Princess, lalagay ng sili ang pagkain nito sa loob ng 1 linggo. Nag-iwas siya ng tingin na makitang nakatingin sa kanya si Zefiro. Nakita pa niya ang bahagyang pangiti nito. Anong kangiti-ngiti ngayon? Porque sinubuan, ngingiti-ngiti na? It's delicious, Princess. You cooked all of this? Halatang nagustuhan ng binata ang niluto nito. Yes, love. Ako nagluto ng lahat ng to. Muntik nang maiboga ni Olivia ang kinakain. Ano daw? Ako nagluto ng lahat na nakahain na. Sigaw ng utak niya. Bakit nagsisinungaling ito? I'm so glad that you liked all of this food. Akala ko kasi hindi mo magugustuhan dahil akala ko matabang. Nakangusong sabi ni Princess na halatang nagpapakyut. Lukot na lukot ang mukha niya. Hilahin kaya niya ang uso nito. Gusto pa naman niya sana si Princess dahil mabait at sweet pero mukhang ang pagkagusto niya napalitan na ng inis ngayon. Nahuli ni Olivia ang binata na nakatingin sa kanya at tila tuwang-tuwa ito. Teka, ba't parang sa kanya to natutuwa? Ano nakakatuwa? Gusto yata nitong subuan niya ng tinidor hanggang sa ngalangala eh. Don't you like the food, Olivia? Tanong ng binata sa kanya. Oo nga, Olivia, hindi mo ba nagustuhan ang niluto ko? Tanong pa ni Princess. Kita niyang pagpipigil nito ng ngisi. Busog na ako, Sir Zefiro. Sa harutan ninyong dalawa. Bulong niya sa huling sinabi. Tumingin
Sa kanya ang amo niya bago sumagot. Nagustuhan mo ba? Yes, I really like it, princess. Pwede ka na mag-asawa. Masarap ka kasing magluto. Nakangiting sagot pa ng binata. Iniwas niya ang tingin at ipinilig ang mukha. Kalma, Olivia. Kunwari wala kang naririnig at nakikita. Pero kahit anong pigil niya na huwag tumingin sa mga ito, hindi niya pa rin magawa. Dahil ang traidor niya mga matay, gustong gusto siyang saktan. Kitang-kita niya paano magbulungan ang dalawa at magngitian na talaga namang kinainit ng ulo niya. Malakas niyang binagsak ang kutsara at tinidor sa plato, kaya tumingin sa kanya ang dalawa. Tapos na ako, ines na sambit niya. Akmang aalis na siya na magtanong na si Princess. Busog ka na? Plastic niya itong nitian. Oo. Tumingin muna siya kay Zefiro. May nakapiskil pa ng ngiti sa labi nito. Busog na ako. Salamat po sa inyong dalawa. Aniya bago iniwan ang mga to. Pagdating sa kusina, inis na inis siya. Ito raw nagluto? Wow ha? Kala ko mabait, sinungaling naman pala. Bumuga siya ng hangin at ang amo niya na may tuwang-tuwa pa na hinaharot. May pasabi-sabi pang, do you feel it, Olivia? Cause if your heart's beating fast right now, well, I feel the same way too. My heart is now beating for the first time and it's because of you. Pinalaki ni Olivia ang boses bilang panggagaya sa boses ng binata. Sinungaling? Nakakita lang na maganda, kinalimutan ng sinabi sa kanya. Bakit? Maganda din naman siya. Hindi matalino pero maganda. Hindi mayaman pero maganda. Nangihinang umupo siya sa upuan. Puro ganda lang, wala nang iba. Sa bagay, sino ba naman siya para magustuhan talaga ng amo niya? Trip lang talaga siya nito at wala nang iba pa. Teka, bakit pa nagagalit siya? Hindi ba't ito naman ang gusto niya dahil hindi naman sila bagay na dalawa? Ito nga ba ang gusto niya? Kinabukasan, bumangon si Olivia dahil sa isang katok. Nakangiting mukha ni Princess ang bumungad sa kanya. Olivia, let's go shopping. Di na siya nakatanggi nung hilahin siya nito palabas ng kwarto. Sandali lang po, magpapaalam ako kay sir. Magbihis ka, dali na Olivia. Pinaalam na kita kaya tara na. Halatang pagka-excited sa mukha nito. Wala siyang nagawa kundi maligo na mabilis at magbihis dahil hindi talaga siya tinigilan ni Princess. Pagbukas niya sa sasakyan, ibang taong nakaupo sa driver's seat. Akala niya si Princess ang magdadrive. Nanlaki ang mata niya ng pagtingin sa likuran, magkatabi ang Zefiro at Princess. Kasama pala ang amo niya. Pinilit niyang huwag mapasimangot na makitang kamay ni Princess na nakakapit sa braso ng binata. Kaya aga-aga pero mukhang masisirang araw niya. Habang nasa biyahe, madalas siyang tumitingin sa rearview mirror para tingnan ang dalawa. Nagbubulungan at mahinang nagtatawanan. Akala niya hindi talaga ngumingiti ang amo niya at tumatawa. Akala niya sa kanya lang to napangiti at napatawa pero hindi pala. Ang sasakit sa mata. Napatigil siya nang may naisip. Manong, ipreno mo, may pusa. Sabi niya sabay turo sa daan. Saan? Tarantang tanong ng matandang driver at saka nga mabilis na nagpreno. Pasimple siyang tumingin sa dalawang nasa likod. Naka-seatbelt naman pala. Kaya walang pakialam at tuloy lang sa harutan. Wala na po, Manong. Lumipad na po to the moon. Kakamot-kamot ang driver na wala namang buhok. Pagkarating nga nila sa mall, agad nang bumaba ang dalawa. Nakalimutan pa yata na may kasama mga to at iniwan siya. Nung nakaraan lang, pabukas-bukas pa ng pinto ng kotse ang demonyong yon. Tapos ngayon iniwan na ako? Bubulong-bulong na sabi ni Olivia kaya naman ang driver nakatingin sa kanya. Nagtataka ang mukha. Akala pa yata nababaliw na siya eh. Naka-abresyete sa binata habang naglalakad ang dalawa. Bumubulong-bulong pa ang babae at saka titingin sa kanya na parabang nang aasar. Puwisit, ano to? Ginawa lang siyang chaperon sa date ng mga to. Samantala ng mga nakarang araw lang, magka-date pa nga silang dalawa. Lakas talaga ng tama ng amo niya. Pati siya nagagawang pagtripan. Mabuti na nga lang at hindi pa siya nahuhulog dito. Napahinto si Olivia sa paglalakad. Hindi nga ba, Olivia? Tanong ng isang bahagi ng utak niya. Naparanok siya sa sariling tanong. Puro ako tanggi. Bakit parang nagsisinungaling lamang ako sa aking sarili? Kung hindi pa ako tulog, bakit nasasaktan ako sa nakikita ko ngayon? Bakit ako nagsiselos kung wala akong pake at nararamdaman? Inawakan ko ang tapat ng puso. Bakit tumitibok na naman na mabilis? Dahil sa binata, tumingin siya sa dalawa. Kinagat niya ang labi at nagyoko ng mukha. Kumpirmado,
Hulog na siya. Hulog na. Malungkot siyang napangiti. Pasabi-sabi pa siya na hindi siya mahuhulog sa binata. Pero eto ako ngayon nasasaktan. Pasabi-sabi pa na hindi sila po pwede dahil maraming dahilan. Pero bakit gusto niyang bawiin ang sinabing yon? Wala naman nga siyang laban kay Princess. Maganda na ito, mayaman pa. Ako. Siya, ganda lang ang meron. Tsaka hindi naman talaga siya gusto ng binata dahil trip lang naman talaga siya nito. Tulad na nga ng sabi ni Zafiro. Isa lamang siyang hampas lupa, boba at walang kwenta. Pinasakay lang siya sa matatamis na salita para sa ano? Para sa huli pagtawanan. Para may pamukha sa kanya na tama to. Sa kagustuhang umahon sa hirap, haharutin na mayayamang tulad nito. Naalala ni Olivia, ganito ang sinabi sa kanya ni Zafiro tungkol sa kanila ni Sir Kenji kaya't napaka-imposible na mahalin siya nito tulad ng nararamdaman niya ngayon. Mabilis na nilabas ni Olivia ang cellphone nang tumunog iyon. Mabuti na lang nagpaturo siya kay Zed kung paano gumamit ng cellphone na to. Kaya nga nakakontak niya na sa Aling Nena ngayon para kausapin minsan ng nanay niya. Kahit yung mumurahin lang ang mahalaga ay may contact sila. Hello, who you? Agad bungad niya matapos sagutin ang tawag. Where are you? Kumunot ang noon niya. Pamilyar ang boses nito. Teka, nilibot niyang tingin sa paligid. Di na niya nakita sa unahan ng dalawa. Mukhang nawawala na naman siya.